Sobrang malas ng Dallas Mavericks ngayong season. Isipin mo, nung isang taon lang, nasa NBA Finals sila. Pero ngayon, kahit pagpasok ng playoffs, mukhang isang malaking hamon dahil sa sunod-sunod na problema ng team. Ang pinakamalaking dagok, ang kontrobersyal na pag-trade kay Luka Doncic. Hindi mo aakalain ang 26 anyos na mukha ng franchise na kayang buhatin ang team sa loob ng maraming taon, bigla na lang nilang binitiwan. At syempre, nagalit ang fans. Bakit nga ba nila ginawa yun? Kesyo may issue raw si Luka sa health at conditioning. Pero ang usap-usapan, hindi raw sila willing magbigay ng Supermax contract kahit deserve naman ni Luka. At ngayon, parang sumabog na bomba ang Dallas Mavericks. Una, ang kapalit nilang nakuha si Anthony Davis na injure agad sa mismong debut game niya. Dominant man siya nung laro pero ayun nga, nasaktan at ayon sa report ni Shams, posibleng out na siya for the season. I-re-evaluate pa naman pero kung isang laro lang ang nailaro mo kapalit ni Luka Doncic, sobrang saklap. Samantala si Luka, unti-unti nang nagiging dominant sa Los Angeles Lakers, isa na sa top team sa West. Sakit nun para sa Mavs. At syempre, galit na galit ang mga fans habang pinapanood ang dating superstar nila na nagwawala sa ibang koponan. Sunod pang dagok, Kyrie Irving na injure rin at ayon sa reports, ACL injury na magpapaliban sa kanya for the entire season. Grabe, wala na ngang superstar guard ang Mavs. Dati, may deadly duo sila. Ngayon, wala. Para bang sinadya pang ipamukha sa kanila ang kanilang mga maling desisyon, lalo na't sa trade deadline, binitiwan pa nila si Quentin Grimes. Aba, 30 points sa last game. Tapos kontra Warriors, 44 big points. Inconsistent man pero batang player na may potensyal. Sayang. Parang sinasabi ng basketball gods, Dallas, anong ginagawa nyo? Sa ngayon, nasa 10th spot pa naman ang Mavericks. Hindi pa tuluyang lumulubog. Pero ang masakit, si Klay Thompson na lang ang natitirang star sa team. Wala na si Kyrie, wala na si AD. Ang dalawang big men nila sina Derek Lively at Daniel Gafford hindi pa rin sigurado kung kailan babalik. Si PJ Washington at Jaden Hardy may ankle sprain out sa next game. Si Caleb Martin galing sa injury pero mukhang malapit nang bumalik. Pero kahit ganun, ang dami pa ring wala sa Dallas Mavericks ngayon. Ang itsura ng roster, layo sa NBA Finals team nila nung isang taon. Ngayon, ang guards nila ay sina Dinwiddie, Christie, Hardy, Exum at Thompson. Sa front court, Jones, Martin, Prosper, Washington, Edwards at Powell. Halata ang laki ng paghina nila. Sobra. Kombinasyon ng bad trades at sunod-sunod na injuries ang sumira sa kanilang season. Kaya ngayon, malaking tanong, makakabangon pa ba sila? Makakabalik pa ba sila sa NBA Finals sa hinaharap? Kasi sa playoffs pa lang, baka mahirapan na silang pumasok, lalo na kung wala si AD at Kyrie. So na ngayon, may 32-30 record pa sila pero mukhang posibleng bumagsak pa yan. Lalo na sa mabibigat na kalaban ngayong buwan, Bucks, Grizzlies, Rockets, Pistons, Knicks at pati mga below 500 teams tulad ng Suns, malalakas pa rin. So ano ang magiging kahinatnan ng season na ito para sa Dallas Mavericks? May pag-asa pa ba silang makapalag? Kung sakaling bumalik si AD at maging healthy, baka may laban pa sila. Clayton Washington bilang second at third star? Pwede. May help pa mula kina Christie, Dinwiddie, Marshall at iba pa. Pero kung tuluyang i-shutdown ng Mavs si Davis this season, malabong makapasok pa sila sa playoffs, lalo na't out na rin si Kyrie at maraming key players ang injured. Ang tanong, paano na ang hinaharap ng Dallas Mavericks, ang dating finals contender, ngayon struggling team? Grabe, kung may isang superstar lang sana silang maaasahan na kayang buhati ng team, baka may pag-asa pa sila ngayong season. Pero sa ngayon, malabo. Sobrang labo!